Kasi, ano po pa po ako kasi, yun. pagkakaalam ko dyan, pagka sa ganyang specialist ang doktor, mag-i-schedule muna yan. Oo, may schedule na nga po. Kailangan daw po 18 makaalis kami at 19 to 20, yun pang schedule nito kung alin po dun sa dalawa. So kaya niyong bayaran right away yung 30,000 na sinasabi? Hindi po, kaya lang po may raman man po kami doon sa amo ko. Opo, meron naman po kaming doon kung sa may ipon man po ako doon. Kaya lang, naiano ko na rin po doon sa kaya pinapahiraman po kami. Pinapahiraman? Opo, at kung sa 4 na baboy man po yung nanganak, yun po ang ibabayad ko. Okay. So, pero po, saka po yung... Congrats kay Maestro 21 TV! Congrats! Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay po ng reaction po tungkol sa kalagayan, tungkol po doon sa naging proseso po ng pagte-turn over po kay Reyna. At ito pong video na ito na ating kinuha ay mula po sa vlog po ni Roda Mix Vlog. Okay? So, ano ba ang magiging future? Okay? Ano ba ang magiging hinaharap na buhay po ni Princess Reyna sa kamay o sa poder ng kanya pong ina. Okay? Sabi po natin sa mga nakaraan na video po natin, sana ay kung hindi man mapantayan, ay sana ang susunod pong tagapangalaga po ni Princess Reyna ay yung kung gaano din pag-aalaga na ginawa po ni Roda po kay Princess Reyna, sapagkat alam po naman po natin kung ano ang dahilan at kung ano po ang kalagayan po ni Reyna. Okay? So, tunghayan po natin ang isang maikling video po na aking kinuha po kay Roda. Pero bago po yan, isa munang pagpupugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. Kung bago lang po kayo sa munting channel ito, sana po inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo muli po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Okay? At shout out din po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng aming presidente Javier De Leon aka Birador, at ganun din po sa ating mga Kalingap Partners. Tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers. At may kalat shout out sa ating pong mga kasamahan, sa mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomai ng Kalaki Community at ng buong Kalaki Community. Okay mga kaibigan, dito po tayo magbabase ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaction sa maikling video po na aking kinuha sa vlog po ni Roda Mix Vlog. Tunghayan po natin patakaran para magpa-check up sa St. Luke's. Magtatanong-tanong nga po ako. So, pero yung pong natanungan ko, yun daw po ang sabi sa akin. Sino yung natanong? Yung natanungan ko po doon sa Maynila, sa Tia Edis po. Sa Maynila po. Sa Maynila? Kay Tia Edis po, sa Las Piñas. Sa St. Luke's mismo, nagtanong siya? Oho. Si Tia Edis po, yung pong taga Las Piñas. Yan ko po yung, kaya nga po, kung ano man po, doon po kami muna titira sa Maynila. Sa Maynila? Opo. Para hindi na po kami mangupahan. At kung wala mo po akong doon, mangupahan pa po kami. So, kasi, po pa ako kasi, pagkakaalam ko dyan, pagka sa ganyang specialist ang doktor,
mag-i-schedule muna yan. Oo, may schedule na nga po. Kailangan daw po 18 makaalis kami at 19 to 20, yun pang schedule nito kung So, alin po dun sa dalawa. So kaya niyong bayaran right away yung 30,000 na Hindi po, kaya lang po may raman man po kami dun sa amo ko. Mapapahiram Opo, kayo ng amo. meron naman po kaming doon kung sa may ipon man po ako doon. Kaya lang, ko na rin po dun sa kaya pinapahiraman po kami. Pinapahiram Opo, kayo. at kung sa 4 na baboy man po yung nanganak, yun po ang ibabayad ko. Okay. Okay, Meron po. mga kaibigan ha. Okay. Parang hindi po yata para sa akin sa aking obserbasyon po sa pakikinig doon sa pagsasalita po ng nanay po ni Reyna dito ay parang hindi po yata maliwanag po sa kanya. Okay? Para sa akin ay hindi maliwanag po sa kay Nanay Melanie kung ano yung susuungin niyang pagkakagastusan para sa kapakanan po ni Reyna. Parang napakadali po sa kanyang sabihin na siya po ay dadalhin po niya ang kanyang anak sa specialista sa St. Luke's dito sa Manila. Pero parang wala siyang idea kung magkano po ang gagastusin, magkano po ang bubunuing pera ni Princess ni Reyna po dito po sa ganitong sitwasyon, di po ba? So parang naasa siya doon sa sinasabi niya na nagtanong-tanong na po ang kanyang tiyakin na nakatira po sa Las Piñas at pag sila po ay pumunta rito sa Manila upang ipa-check up po si Reyna ay doon muna daw sila titira. Ay naku po, para hindi na at kung hindi man ay sila po ay uupa. Ganun ba yun ka? Kaya ko sinasasabi na parang wala po siyang idea itong nanay po ni Reyna po, ni Aling Melanie, tungkol po sa kung magkano. Hindi biro-biro po yan. St. Luke's po yan, mga kapatid. Hindi lahat po ng, hindi tayong lahat ay hindi tayong lahat ay nakakapagpagamot sa ganong mamahaling mga first class hospitals in the Philippines. Nako, patay tayo dito At specialista pa po sa pag-iisip ang pinag-uusapan po dito. Okay? So yung katanungan po ni Kuya Mel, mga kapatid, mga kalingap, kung mababayaran ba nila kaagad o mayroon ba silang 30,000, ang sinasabi po niya ay manghihiram. Okay? Manghihiram doon sa kanila pong amo at na pinapahiram naman daw po niya sila at yung pinapangako niya na kanya pong pambayad po sa 30,000 na yan ay yung kanya pong baboy, 4 na baboy na nanganak. Nako po, magkasya po kaya ito, mga kapatid, mga kalingap. Alalahanin natin na itong si Nanay Melanie ay mayroon din pa pong ibang anak. Okay, mayroon din maliliit na anak na kinakailangan po niyang alagaan. Okay, so nakita ko po yung huling vlog po kung saan vlog po ni Kuya Miel at kung saan sila po ay nagdala yung mga huling gamit po ni Reyna, ay nakita ko yung kalagayan po ng bahay. Nakita ko kung ano ang itsura ng pamamahay po ni Melanie. So, parang doubtful ang inyo pong lingkod. Okay. Doubtful po ako at dito po lalo pong sumidhi yung ating mga paniniwala, yung ating pong naririnig na paniniwala sa inyong mga ordinaryong viewers tungkol po sa dahilan kung bakit kinuha po ni Melanie ang kanyang anak. Okay? At yung punto, mga kapatid, yung ating pinapaniwalaan na parang, sabi ko nga, hindi ako naniniwala na parang kakayanin po ni Melanie ang financial, aspetong financial sa pagpapagamot po sa isang specialista sa St. Luke's. Dito sumisidhi yung aking paniniwala. Sorry, Aling Melanie. Sumisidhi yung aking paniniwala na mayroong talagang tao na nasa likod.
kung bakit kinukuha po ni Melanie ang kanyang anak at siya na po ang magpapagamot sa Manila dito po sa St. Luke's. Talagang malinaw po dito. Okay? Malinaw po sa aking isipan mga kalingap na parang may tao na nasa likod na siyang nagsabi na sila po ang bahala. Okay, maganda po kung ganun po. Na sila po ang bahala sa mga gastusin, sa pagpapagamot kay Reyna, pero kakayanin kaya yung tamang proseso or mayroon ba siyang sapat na kaalaman kung ano po ang kanya pong gagawin? Sana lang ay matulungan. Okay? May pagpatuloy na tulungan po sa pagpapagamot. Sana mangyari. Okay. Pero kung yung sinasabi po niya na siya mismo, ay doubtful po ako mga kapatid, mga kalingap, nakakayanin po ni Aling Melanie. Doon mo kukunin yung financial support. Oo, saka po yung mga dagdag po na nito at isang linggo naman po ay 2 beses po sila nagpapartihan. Kundi po Martes, Miyerkules, papartihan man po sila ng di po nababa sa 5. Kasi after ng sinasabi mong pa-check up sa St. Luke's, yung mga... ang tagal din daw po yun ay. Second opinion kasi yan ang tawag dyan. Third opinion na. Third opinion na. Pagkatapos yan, meron yung mga... Ibig sabihin nun, 3 beses na napa-check up yan. Sabi nila second. Ang dami kasi mga kung ano ay. Kaya ayaw ko na rin kasi... Sino po bang kausap mo? Sinong kausap mo? Doon sa mga napapanood ko. Bakit ka doon naniniwala sa napapanood? Ikaw yung nanay. Lalo na Kuya Mel, si Mars. Huwag tayong mag-ano ng pangalan. Huwag tayong mag-mention. Wala, okay lang na yan. Wala naman. Alam mo kasi, St. Luke daw. Ang daming mga reactor na yan, dumirekat ako kagabi, di ba? Salita ng mga binaan sa akin, binabato. Noon at noon pa, di mga natirigid. Sa pinagbentahan ng baboy, sila kukuha ng pampagamot. Pero ganun pa rin. Yung live nung reactor na isang babae. Yung kagabi. Ganito kasi yan. Yung mga yung mga sinasabihan at paano mo maaalagaan si Reyna kung meron ka pang maliit na anak? Yan. Kaya ko naman po. Kaya ko naman po. At hindi ko naman po hindi ko po alagaan. Anak ko naman baga po. Kaya kahit ano pong mangyari, maalagaan ko naman. Kasi nga, ang Team Kalingap, ang foundation, ina-appreciate ka sa ginawa mong aksyon. Kaya nga po, sa totoo lang, laking pasalamat ko rin po kay Ate Ruda. Kapo kay Yan po yung katanungan dito mga kapatid. Okay? Kakayanin ba? Okay, na-appreciate po ng Kalingap na siya po ay nagsabi na kinakailangan. Okay, tama lang po rin yun na siya po ang mag-alaga. Kasi sa mga ganitong kaso, sa kaso po ni Reyna po ay kailangan pong madama po ng batang ito ang pagmamahal, pag-aaruga po ng kanya pong kaanak o mga kadugo. Okay? So, kinakailangan maramdaman po nila yung pagpapahalaga ng kanila pong mga magulang. At tama lang po na gawin po ito ni Aling Melanie. Pero, yung pong katanungan kasi dito mga kapatid, kung kakayanin, kaya nga yung tanong po ni Kuya Miel ay paano mapapangalagahan? Okay? Paano niya mapapangalagahan ang Reyna? Meron pa po siyang mga anak na maliliit. Okay? Oo nga, nandun po yung sinasabi niya, anak ko naman po ito, kinakailangan. No matter what, kinakailangan ay alagaan ko niya. Kung noon nga, ito na naman po tayo hindi mo naman po tayo nanghuhusga dito, pero mga kapatid, ay nangyari na po. Kung noon nga, pinaabot pa na ganyan po ang edad ni Reyna, na hindi binigyan po ng pansin, ngayon, at medyo nakakausap na, malaki na po ang ipinapakitang improvement po ni Reyna. Ngayon, magsasabi na ganito, ganoon, ay naku po, lalong sumisidi yung aking paniniwala na talaga naman pong mayroon pong tao na nasa likod po ni Aling Melanie. Ano'y natin yan. Sabi ko nga, ngayon, dahil sa pangyayaring ito, kahit sa akin, masakit man sa loob ko, pero kailangan dahil nga
siyempre, ikaw yung biological mother. Lagi ko sinasabi, intindihin natin si Melanie. Siguro na ngayon may kapasidad na siya. Tingnan natin kung talagang kaya. Pero sana huwag mong pagsisihan. Yes. Itong ginawa mong desisyon. Kasi, kaya nga ito nga. Hindi lang naman isang nakakapanood. Sana magampanan mo at sana mas mahigitan mo pa ang nagawang pangangalaga ng kalingap kay Rina. Yan okay nga yan. Kaya nga lang, siyempre, hindi mo maalis yung iba na sa yung... Ayun na nga po, ang habol ko daw ay pera at mapera daw si Rina. Kung habol ko po ay pera, noon at noon pa sana, kinuha ko na si Rina. Mula nung natatanggap na pera ni Rina, wala man akong kinukuha doon na. So, okay naman yan. Okay yung reason kahit mo na minsan yan. ko wala akong nakukuha doon. Ano lang, ito lang, sana nga lang ako, para sa akin, ako sinasabi ko nga, kami ng mga kalingap na sana mas mapabuti pa ang magiging kalagayan ni Rina. Yan. Okay, so yun mga kapatid. Sana lamang. Okay. Sana ay mas mahigitan pa. Okay, nasa iyo yan, nanay ka po. Sana lang naman ay maipagpatuloy mo ang pangangalaga kay Reyna at mahigitan mo pa yung ginawa po ng kalingap doon sa kanya pong kalagayan. Okay? Mahigitan mo yung pag-aalaga na ginawa po ng kalingap po. Okay? At sana ipagpatuloy mo po yan, Nanay Melanie, na hindi na muna yung iiwanan na muli ang iyong anak. Okay? At kung totoong o walang tao na nasa likod mo sa desisyon mong yan, sana yung desisyon mo, sabi nga ni Kuya Mel, ay hindi mo pagsisisihan. Dahil kami po na nagmahal kay Reyna, kami na nakasunod sa buhay po ni Reyna ay mas lalo din po kaming masasaktan. Masasaktan po kami kung ikaw nga ang ina ay masasaktan. Di siyempre, kami rin po na nagmamahal po kay Reyna ay masasaktan din po. Sana huwag mo kaming biguin. Sana huwag mong biguin ang lahat po na nagmamahal po kay Princess Reyna. Okay? So hanggang dito na lamang po ang ating reaction po tungkol po dito sa video ni Roda Mix Vlog. Muli, tangkilikin po natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, and Ruel of Malalag. At siyempre, makikisuyo rin po ang inyong lingkod na sana po ay tangkilikin din po ang Muntin Channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell para sa ganon ay ma-update po kayo sa susunod pang mga reaction videos na ating gagawin. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. God bless and mabuhay po kayo.